Disenyo ang Panginoon sa bawat isa sa atin at maaaring nag-aantay pa tayo ng malaking milagro, pero what if yung milagro nasa kamay mo na? Ilalagay lang natin sa kamay ng ating Panginoon. Amen? Because our purpose, especially the Gen Zs, the Alpha, the Beta, naniniwala ako, matayog, malaki, mataas ang pagtawag ng Panginoon sa inyong mga buhay. And your purpose is not just to make a living. Your purpose is to make an impact. Your purpose is not to make an impression, sumayaw sa TikTok para makakuha ng maraming views. No, that's not your purpose. Your purpose is not to make an impression. Your purpose is to make a difference. You are called to be the salt and the light of this world. At ang asin dapat maalat. At ang ilaw dapat maliwanag. Kapag yung asin maliwanag at yung ilaw maalat, may problema po tayo doon. Kasi lahat ng asin dapat maalat at lahat ng ilaw dapat maliwanag. Ang tanong, may alat ka pa ba? Tanungin mo ang katabi mo, may alat ka pa ba? Asim yata yun, Pastor. Amen, may alat ka pa ba? Why? Because God designed you to make an impact. At alam niyo, ibig sabihin ng impact, you will leave a mark. So don't desire to be noticed, desire to be known. Because God already called you by your name. Naalala ko, nung nagtatrabaho pa ako, mahilig ako manood ng basketball, yung PBA. Talaga nanonood ako ng live sa PBA. Pagka San Miguel fan kasi ako eh. Alam niyo, pag nandun ka na sa arena, Araneta Coliseum, grabe sigawan ng mga tao doon. Pati ako napapasigaw na eh. Defense! Defense! Tapos yung mga favorite player mo, hey, Danny, Danny! Sumisigaw ako dun sa mga taong hindi sure kung panalo. Pagkatapos ng laro, wala na akong boses, talo pa kami. Tapos sumisigaw ako dun sa player na hindi naman ako kilala. Pero kapag sumisigaw ka para sa Diyos, when you are shouting His name, una sa lahat, panalo siya. Pangalawa sa lahat, kilala ka niya. Bakit? May purpose ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Nasabi ko na yata ito last year, pero sasabihin ko ulit. Sino po sa inyo may toothbrush? Taas kamay lahat may toothbrush. Yung ginagamit ha. Taas po lahat na may toothbrush. Saan nyo binili yung toothbrush nyo? Doon po ba sa tindahang pinagbilan nyo ng toothbrush nyo? Yung toothbrush na kinuha mo, may katabing toothbrush? Hindi mo ba naisip yung mararamdaman nung naiwang toothbrush? Nung kinuha mo yung toothbrush na yon, may pinagsamahan na sila. Nakabuo na sila ng matagal na friendship. Meron na silang fraternity, toothbrush titi. Tapos nung kinuha mo siya, ano kaya sinasabi ng mga naiwan? Pre, sulat ka, pre. Pre, sulat ka. Because mamimiss ka namin. Pero bakit mo kinuha yon? Kasi gusto mong magamit para saan? Para sa ngipin mo. Correct? Alam niyo po ba ang tawag nun sa religious term? Consecration. Literal mo siyang inihiwalay para sa isang purpose. Kasi may purpose yung sipilyo mo kung ba't mo siya kinuha. Binili mo ba yan kasi favorite color mo? O binili mo yan kasi mura? May purpose ka pa rin kung ba't mo siya kinuha. Correct? Question. Para saan? Panglinis ng ngipin. Klaruhin nyo. Kaninong ngipin yan? Okay, panlinis ng ngipin nyo. Question. Pwede ko bang hiramin yung toothbrush nyo? Papanglinis ko. Oh, grabe, diring-diri naman kayo. Yung mga nasa unan, ear. Pwede ko bang gamitin yung toothbrush mo para maipanglinis ng ngipin ko? Pwede. Technically pwede, pero hindi mo siya binili para sa ngipin ko. Binili mo siya para sa ngipin mo. Correct? Pwede ko bang ipanglinis ng sapatos ko yung toothbrush mo? Grabe, diring-diri naman ah. Pero pwede, di ba? Pero hindi mo siya binili para dun sa sapatos ko. Eh bakit ka nagsisettle na pinangpupunas ka ng sapatos kung may purpose ka naman talaga? Nagsisettle ka sa less if you have an access for so much more. May purpose ang buhay mo. Pastor, ba't ba kasi importante yung purpose na yan? Oo, kasi importanteng alam mo ang purpose mo para alam mo kung ano yung hindi mo purpose. Ang lalim, di ba? Bakit? Kasi maraming mga kabataan nag-aaksaya ng panahon na ginagawa na yung hindi naman nila purpose. And they are settling for less. Why do you settle for less if you have an access for so much more? I'm very passionate in saying that because katulad mo, may mga tao din nag-underestimate sa akin. Naalala ko nung kaedad nyo pa ako, sinasabihan ako, alien, mongoloid, pamilya ng mga Sorais. Kasi nga pag nagka-Sorais ka buong pamilya, damay. So kala nila ako may kagagawan.
Tapos tawag nila sa akin, alien, kasi masyadong malaki ulo ko compare sa akin katawan. Kaya pinalaki mo naman yung katawan mo, lumiit naman yung ulo mo, hindi proportion. And I did not realize back then, nung kaedad niyo ako, that my life matters. Pinaniwalaan ko yung sinasabi nilang wala akong mararating. Pinaniwalaan ko yung sinasabi nila na walang impact na gagawin ang Panginoon sa aking buhay. And because of what they said to me, hindi na ako nagplano para sa sarili kong buhay. Ang hindi ko alam, may plano pala ang Panginoon sa aking buhay. And who would have thought? And I'm not trying to make this message about me, pero sino bang mag-aakala na yung tinuksong alien mongoloid pamilya ng mga Sorais, yung sinabihang walang mararating, walang talento, at walang mapupuntahan ay gagamitin ng Panginoon ngayon by the grace of God to reach millions of people through social media. By the grace of God. Palapakan natin ang ating Panginoon. At kung kayang gamitin ng Panginoon yung isang alien mongoloid pamilya ng mga Sorais sa katulad ko, kayang-kaya kang gamitin ng Panginoon para pagpalain ang napakaraming tao. Amen? You are designed to make a difference. You are designed to make an impact. Sabi mo yan sa katabi mo, you are designed to make a difference. You are designed to make an impact. Impact that will last. Kaya gusto kong sabihin sa inyo, hindi ko alam kung naiintindihan na ninyo, but I'm gonna plant this seed anyway. Huwag mong ipagpapalit ang gusto mo talaga sa gusto mo lang ngayon. Don't trade the ultimate for the immediate. Don't trade the eternal for the temporal. May planong maganda ang Panginoon. Ang Apple, ang Samsung, in thousands of years, wala na yung mga kumpanya na yan, but the church will still be here. Walang human kingdom that will last. Only the kingdom of God will last. So if I were you, I will invest in the kingdom of God because the kingdom of God will last. Punuin natin ang langit para sa kanyang kaluwalhatian. Amen! Pwede niyang kainin yung tinapay na yon habang ang lahat ay nagugutom. Konti lang naman yung meron siya. He doesn't have much, but he has something. You don't have much, but you got something in you that God will use. So what Jesus did, are you ready? Hallelujah. Are you ready? Verse 11. So Jesus took the loaves, gave thanks to God. Ilan yung pinagpasalamat ni Jesus? 5 loaves and 2 fishes. Enough ba yung 5 loaves and 2 fishes to feed 12,000? No. Hindi sapat, pero pinagpasalamat pa rin. May kilala ba kayong ganyan? Yung konti pinagpapasalamat. Kasi kung ako yun, kung konti, Lord, di sapat to eh. Yung konti nirereklamo. Kaya hindi ma-multiply eh. Kasi kapag marunong kang magpasalamat, kahit konting meron ka, hallelujah, pwede kang gamitin ng Panginoon. Pwedeng i-multiply. If you give, you're not enough to the God of more than enough. God is able to multiply. You're not enough. Do not look at your deficiency. Look at God's sufficiency. Because God is enough. He is enough and He will be enough. So He gave thanks to God. Everybody read verse 11. So Jesus took the loaves, gave thanks to God, distributed them to the people. Afterward, He did the same with the fish, and they all ate as much as they wanted. After everyone was full, verse 12. Amen? After everyone was full, Jesus told the disciple, now gather the leftovers so that nothing is wasted. Verse 13, so they pick up the pieces and filled 12 baskets with scraps left by the people who have eaten from the 5 barley loaves. Akalain mo yun, 5 tinapay lang at 2 isda, sumobra pa ng ilang basket? 12 basket. Sabi mo sa katabi mo, God is able to multiply what you have. God is able to multiply what you have. At ang sabi ng verse 14, when the people saw Him do this miraculous sign, they exclaimed, and He said, surely this is the prophet that we've been expecting. So sabi ng scripture, here you go, kinuha ni Jesus yung 5 loaves and 2 fishes. He gave thanks, at sabi ng scripture, dinistribute niya sa mga disciples and to the people. Now, kapag nanonood kayo ng mga Jesus film, especially ngayong mga Holy Week, marami mga Jesus film, pansinin nyo sa mga pelikula, pag pinapanood yung Jesus film. Sa Jesus film, ganito usually, pag tinaas ni Jesus yung basket na may 5 tinapay at 2 isda, biglang dumadami, di ba, sa ibabaw? At pagbaba niya, marami na kagad and they will distribute. Apparently, when you look at the scripture and when you compare it to other passages, apparently, nung ipinagpasalamat ng ating Panginoong Yesus yung tinapay, nung binaba niya, hindi pa dumami. Tapos binigay niya yung 5 tinapay, dinistribute niya sa mga tao na 5 tinapay pa rin. Can you imagine being a disciple if that were true? Sabi ni Lord, Lord, thank you. Father, salamat po. Pag 5 tinapay pa rin. O Peter, James, John, distribute nyo. Sabi ni Peter,
Lord, ako nga, kulang pa to eh. You know what? But they did obey God. Sabi na scripture, they distributed it to the people. The disciples themselves distributed it. Imagine niyo kung si Peter ang nataon sa inyong leader. O Brad, nakikita mo to, ang liit lang nito. 5 tinapay lang, hinati pa namin sa 12, ha? Ikaw, kilala kita, matakaw ka eh. Konti lang kuha mo, ha? Ikaw, tigas ang ulo mo, kanina ka pa kain ng kain dyan. Ikaw, natulog ka kanina during preaching, hindi ka kasama. Biro lang. Amen? Pero ang sabi ng scripture, He distributed it. And apparently, habang dinidistribute nila, doon na multiply ng Lord yung tinapay. And the resources keep coming, even though it started only with 5 loaves and 2 fishes. The miracle did not happen, I say this respectfully, not in the hands of God, in the hands of Jesus. It happened in the hands of the disciples. That when God entrusted them with little and obeyed God, even though it's illogical, God multiplied it. And God used the not enough to feed 15 or 12,000 people. Palapakan natin ang Panginoon. At sino ginamit ng Panginoon? Yung bata, yung young boy, yung discounted, yung hindi pinapansin. Kaya pala ang sabi ni Apostle Paul kay Timothy, in which nagre-resonate pa rin sa akin 25 years later, do not let anyone despise you because you are young. Sabi ng 1 Timothy 4:12. Why? Ang pagiging bata hindi limitasyon. Ang pagiging bata, opportunity. Alam ko ang mundo at society natin, sinusukat ka at ang credibility mo based sa edad at experience mo. Pero ang Diyos hindi mag-aantay na tumanda ka bago kanya magamit. Pwede ka nang gamitin ng Panginoon as young as you are para magamit sa kanyang kaluwalhatian. And if God can use that young boy and use what he had to feed 12,000 people, I believe that what God has entrusted in your hand, pwede ring i-multiply ng ating Panginoon. Siguro tong bata na to, gumising siya nung umaga na yun, wala siyang kamalay-malay na siya igagamitin ng Lord to feed 12,000 people. Pero nung kinuha ng Lord, nung inoffer niya yung bagay na meron siya, sabi na scripture, God is able to multiply it and fed 12,000 people. Sino pa yung naaalala nyo sa Bible na meron ding tinapay na dala-dala sa Old Testament? Do you remember David? Kung kilala nyo si David sa 1 Samuel 17, ang sabi ng scripture, itong si David, chosen as a king, pero wala sa palasyo. Ang sabi ng scripture, yung kanyang mga kapatid na panganay, yung first 3 na panganay na kanyang kapatid, si Eliab, si Abinadab at si Shammah, warrior. Ang sabi ng scripture, bago pa ang 1 Samuel 17, itong si Goliath, sino sa inyo nakakilala kay Goliath? Si Goliath sa 1 Samuel 17, ang height daw po niya approximately 9 feet 6 inches ang kanyang height. Halos kasing tangkad ng basketball court. He was a trained, experienced warrior. Yung espada pa lang niya mas matangkad na kay David. Ang kanyang shield mas mabigat pa kay David. Ang sabi ng scripture, itong si Goliath, kaharap ang buong nation of Israel sa Valley of Elah. Hinamon niya ang mga nation of Israel. Ano sabi nila? Huwag na tayong magtuos dito. I don't want bloodshed anymore. Ang gawin nyo na lang dyan, kumuha kayo ng champion ninyo na ilalaban sa akin. Pag natalo ko yung champion ninyo, lahat kayo alipin namin. Pero, kapag natalo ako ng champion, kung matatalo niya ako, experience. Lahat kami magpapaalipin sa inyo. You know what happened? For 40 days. How many days? 40 days, walang gustong lumaban. Lahat sila naka-stand off lang. Titigal lang sila for more than a month. Finally, until one day, everybody say one day. Ang sabi ng Bible, gumising si David isang umaga, kinausap siya ng kanyang tatay, David, hatiran mo ng tinapay at keso ang iyong mga kapatid. Tinapay din. Hatiran mo ng tinapay at keso ang iyong mga kapatid na 1 buwan na mahigit dun sa Valley of Elah kasi walang gustong lumaban. So si David hindi nandoon sa Valley of Elah para labanan si Goliath. Nandun siya para maghatid at magdala ng tinapay. It was not part of his agenda.
Ano dala niya lang? Tinapay at keso. Pag pinagsama mo, cheese bread. Come on, lalim nun, Brad. Amen. Dala-dala ni David, cheese bread. Pupunta siya sa labanan. Imagine niyo to, 16-year-old boy, payat na payat, may hawak ng plastic bag ng cheese bread. Pupunta sa Valley of Elah para magatid ng pagkain sa mga kapatid niya. Ang sabi ng Bible, pagdating niya sa Valley of Elah, may nakausap siyang soldier. Sabi ni David, ano nangyayari dito? Ang sabi ng soldier, kasi yung si Goliath, yung matangkad na yan. 1 buwan na kami mahigit tinahamon yan. Kahit si Haring Saul, ayaw naman lumaban kasi masyadong matangkad. Tingnan mo naman, ang laki ng katawan, ang tangkad, 9'6" ang height ba naman? Ano sabi niya, ganun ba? Saktong-sakto, habang kausap ni David yung soldier, lumapit na naman si Goliath. Paraphrase, ang sabi ni Goliath, ano, wala pa ba kayo lalaban sa akin? Labanan niyo ako! Kung matatalo ko kayo, lahat kayo magpapaalipin sa akin. But this time, for 40 days, walang nakakarinig sa kanya. But this time, narinig ni David, 16-year-old boy, payat, may hawak na plastic bag ng cheese bread. At ito sinabi ni David sa soldier, who is this uncircumcised Philistine that is mocking the armies of the living God? I will fight him. Sa Tagalog, sino itong support na ito? Ganun talaga Tagalog, ganun magagawa natin. Na humahamak sa Diyos na dakila, ako lalaban sa Kanya. Wala to sa Bible, pero ano kaya sabi ng soldier? Ikaw? 16-year-old payat, ano yung hawak mo? Plastic bag ng cheese bread? Ikaw ang lalaban sa Kanya? David was offended. Ba't niya hinahamak ang Diyos natin? Ako ang lalaban sa Kanya. Dahil walang gustong lumaban, nabasa ni David yung job promotion ni King Saul sa jobstreet.com. Naghahanap na siya ng pwedeng lumaban kasi mayroong magustong lumaban kay David. Nabasa ni David yun, sabi niya, sige ako na yan. Punta ako sa first interview. Pumunta si David sa kwarto ni King Saul sa kanyang first job interview. As si David at si King Saul magkaharap, ang sabi ni King Saul, anong katunayan mo na kaya mong labanan dito si Goliath? Doon po kasi sa lugar namin. Kapag may mga oso at may mga wolf na umaatake sa mga sheep ko, hinahawakan ko lang po yun sa kamay. Pinapatay ko sila with the bare hands. Brad, iba to. Brad, nakita mo to? Espada pa lang yan, di ka na makakalapit, di mo maahawakan. Pero ang sabi ng scripture, walang magawa si King Saul, kaya si David ang pinalaban kay Goliath. Notice hindi si David ang lumaban kasi qualified siya. Siya ang lumaban kasi walang choice. Walang gustong lumaban. So ang ginawa ni King Saul, dinamitan siya ng armor, sabi ni David, bigat. Binigyan siya ng espada, ang laki. Sabi niya, wag na yan, boss. Meron ako dito, slingshot. Slingshot! Kalaban mo, 9'6" na Goliath. Experienced warrior. May sariling shield bearer. At alam niyo, sabi ng scripture, watch this, fasten your seatbelt. Papunta na tayo sa exciting part. Ang sabi ng scripture, lumabas si David. Imagine niyo to. Lahat ng Philistines nandun sa side na yon. Isang valley ito, valley, labanan. At dito sa side na to, puro mga Israelites. Philistines, Israelites. Si David nasa ilalim, lumabas siya bigla. Siya ang lalabang representative. Si Goliath nasa kabila. Imagine niyo si David, sabi ng scripture, he was walking towards Goliath. Ano kaya iniisip ng mga Israelites? Brad, patay. Yan yung representative natin? Payat yan, Brad. Ilan taon ba yan? 60? Ano yung hawak niya? Cheese bread? Pero ang sabi ng scripture, David was offensive. Ano sabi ng scripture? 5 bato ang kanyang hawak-hawak, but only with one shot. Sabi ng Bible, inikot niya ang kanyang sling. Binato papunta kay Goliath. Itong si Goliath na 9'6" ang height, ang sabi ng scripture, tinamaan sa noo. At ang sabi ng scripture, bumagsak si Goliath head first. Boom! Alikabok everywhere. Music please. Ten, 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 ten. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Si David sabi niya, ten, 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 ten. Watch this. Sabi ng scripture, bumagsak si Goliath head first, alikabok everywhere. Wala to sa Bible, pero pakiramdam ko, sa loob ng at least 5 seconds, walang nagsasalita.
They cannot just believe what happened. Paano nangyari na yung 16 years old na may hawak ng cheese bread? Obviously, wala na siyang hawak na cheese bread. May hawak ng cheese bread, napabagsak yung Goliath na experienced warrior gamit ang slingshot, and no one is speaking. At yung mga Israelites na sa loob ng isang buwan, mahigit, takot na takot, finally, they cried out, "Yeah! Yeah!" Why? Because their representative won the battle. Sino ginamit? Si David. Ilang taon? Ano hawak? Cheese bread. Sabi ng scripture, itong si David, 16 years old, may hawak ng cheese bread. Pinugutan ng ulo si Goliath. And he hold that head up high. By the way, using Goliath's sword. And he won the battle. Yeah! Sabi ng scripture, yung mga duwag biglang tumapang. Yung mga duwag biglang naging offensive. Amen? Why? God is able to use even the young boy to defeat that Goliath, the Philistine. Na by the way, based on historical context, gusto pang talunin ni Samson, pero si David ang tumapos nang hindi natapos ni Samson. Why? Because God will finish what He has started. And what if yung sinimulan sa mga pastor ninyo sa inyo tatapusin? Magpagamit kayo sa Panginoon, because God is able to use you. And the miracle is already. Hindi, binigyan siya ng armor, hindi pala pwede. Binigyan siya ng espada, hindi kasi yun eh. Ang miracle ng Diyos nasa kamay niya na, slingshot. Ang miracle of multiplication nasa kamay na nila, yung tinapay. And the miracle that God will start in your life is already in your hands. And watch this. For so many years, pag pinipreach ko ang David and Goliath, ang lagi ko sinasabi sa mga tao, dapat kayong maging katulad ni David, na anumang mga Goliath sa inyong buhay, kayang pagbagsakin ng ating Panginoon. Totoo rin naman. Pero what if, hindi talaga tayo si David? Tayo yung mga Israelites na takot na lumaban sa mga Goliath ng ating buhay. But somebody came by the name of Jesus Christ. By the way, David in Hebrew means beloved. David, beloved, and Jesus came, the beloved Son of God, and defeated that Goliath on our behalf. Bakit? Yung mga hindi mo kayang talunin ng Panginoon. So wag mo iisipin, Pastor, hindi ako magaling magsalita. Sabi ng Lord kay Moses, wag kang mag-alala. Gagamitin ko yung kapatid mo as a spokesperson. After all, hindi naman salita mo ang mahalaga rito. Yung salitang ibibigay ko sa'yo, ikaw lang ang gagamitin ko. But if you are willing to be used by God, pwede kang gamitin ng Panginoon. The bigger question lang is, are you available? The greatest ability that you have is not the ability to speak. It's not your ability to stand on stage, not your ability to dance or to sing. Your greatest ability is your availability. If you are available na magpagamit sa ating Panginoon, God is able to use you to make an impact, not just in Cotabato, not just in Davao, not just in the entire nation of the Philippines. Pwede kang gamitin ng Panginoon wherever you are, if you are just willing to entrust what you have and give it to God. Gusto nyo ba yon, mga kapatid?